Binulgar na mga kababayan ni Senator Ping Lacson ang isang coordinated and calibrated na galawan para po patalsikin po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Lacson cites coordinated, calibrated moves to overthrow government. Sabi po ni Lacson, ito ang niyang pag-release ng family matters generally in public. Parang maluha-luha yung ating Pangulo. Sabi ni Amy, Bongbong, ako to. Kung ano-ano na nakikita mo, ading, patunayan mong mali ako. Mali ako. Gusto kong mali ako. Kaya nag-react po si Yossi Castro. Sabi ka ng Palacio Malacanang, sabi ni Yossi Castro, Palas, Lodge Lacson for exposing plans to remove Marcos. So, ano yan niya dapat? Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ano po mga kababayan, si Dante Maravillas. Binulgar na mga kababayan ni Senator Ping Lacson ang isang coordinated and calibrated na galawan para po patalsikin po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, i-overthrow ang Marcos administration. Ito po ang balita ngayon ng Philippine Daily Inquirer. Lacson cites coordinated, calibrated moves to overthrow government. Sabi po ni Lacson, ito ang niyang pag-release ng mga videos ni resigned ako Bicol Party List Representative Saldico. On top of the text messages urging him to join a junta in the run-up to the Iglesia ni Cristo rally seem to be part of coordinated, orchestrated, and calibrated moves to overthrow the government. So sabi po mga kababayan ni Ping Lacson, na yung pag-release ni Saldico ng 3-part video series accusing President Ferdinand Marcos Jr. of ordering the insertion of 100 billion worth of projects in the 2025 national budget days before the INC mounted a rally for transparency in Manila on November 16 and 17. Ngayon nga po, may bagong series na video si Saldico po at malamang panggatong uli ito para sa November 30 rally, anti-corruption rally. Doon sa latest video ng mga kababayan ni Saldico, sinabit na pati si Sandro Marcos. Si Sandro Marcos na nagmusyon para i-declare yung chairmanship ni Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriations. At yung nagpipreside, siyempre si Speaker Martin Romualdez. So sabi dito sa report ng Inquirer, in that rally, the President's sister, Senator Ivy Marcos, alleged that Marcos, First Lady Lisa Marcos, and their son, Ilocos Norte, Representative Sandro Marcos were using drugs. The first family, however, dismissed the allegations na binitawan po ni Amy Marcos. Pero yung naging reaksyon mga kababayan ng ating Pangulo, may pag-aalala pa po kay Amy Marcos. Sabi ng ating Pangulo, we are very worried Anya about her. Sabi ng ating Pangulo, worried pa? May pag-aalala pa po? Kahit linapastangan na ni Amy Marcos yung ating Pangulo. Pero sabi ng ating Pangulo, the lady Anya that you see talking on TV is not my sister. Hindi Anya sa yan. Nang ibig sabihin mga kababayan ng ating Pangulo, nag-iba na si Amy. Hindi na yung tulad ng kilala niyang anang. Hindi na tulad ng kilala niyang super ate. Nag-iba na. Na-influensya po ng masamang pag-uugali ni Sara Duterte. Talaga po. Ang sama ng impluensya ng pamilya Duterte sa pag-ugali ni Amy Marcos, naging impacta na po. Ugaling impacta, mga kababayan. Ano, yung sagot ng ating Pangulo, tinanong ng isang palace reporter. And sir, how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public.
Parang maluha-luha yung ating Pangulo. We do not like to talagang nalungkot show siya. our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. O, di ba? Nag-worry pa. Very worried daw siya. Pati yung kanyang mga kamag-anak, kanyang buong pamilya, pati mga kaibigan nila. Very worried about Amy Marcos. Talagang nakikita natin yung sobrang kabaitan ng ating Pangulo. Na kahit inalipusta siya, pinaratangan the worst na paratang na sabihing bangag yung ating Pangulo. Tulad ng akusasyon ng dating Pangulong Digong at ni Sara Duterte at buong kampo, mga kababayan ng mga DDS. Pero tingnan ninyo, ang sagot ng ating Pangulo. We're very worried about her. Yan, may pag-aalala pa, mga kababayan. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not naluluwa my siya. sister. It's not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. And hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. Okay, thank you, Mr. President. So parang dinisauna ng ating Pangulong Bongbong ang kanyang kapatid. Kasi kung nakita niya ninyo sa TV na nagsasalita, is not my sister. Ang ibig niyang sabihin po, figure of speech po ito, mga kababayan na sinasabi niya. Nasa kilala niya na manang, kilala niyang Amy Marcos na kanyang ate. Hindi siya ganoon. Pero ibang-iba ang pinakita ng kinikilala niyang kapatid. Kasi kapatid naman talaga niya. Mga kababayan, si Amy Marcos, although may mga chismis, na baka hindi man po talaga totoong kapatid or iba yung ama ni Amy Marcos. Kasi pag tiningnan mo, ang itsura, mga kababayan, ni Amy Marcos, ang haba ng kanyang baba, wala sa kanyang tatay na si dating Pangulong Ferdinand Idrelin Marcos, mga kababayan. Ang talagang magkamukha si President Bongbong Marcos tapos si Irene Marcos. Pero si Amy parang ibang-iba. At lalo, mga kababayan, ibang-iba na ngayon ang pag-ugali ng dumikit po sa mga Duterte. Ipinagpalit ni Amy Marcos ang kanyang kapatid sa pamilya Duterte. Yun ang nakakalungkot. Kaya sabi ng ating Pangulo, the lady niya that you see talking on TV is not my sister. Nakita ninyo? Pero biglang tumagot si Amy. Sabi ni Amy, Bongbong, ako to. Kung ano-ano na nakikita mo, ading, patunayan mong mali ako. Mali ako. Gusto kong mali ako. Lalo pang kiniskis ni Amy Marcos yung ating Pangulo. Ang ibig niyang sabihin, kung anong-ano nang nakikita mo, ang sinasabi niya, kasi niya, kung ano-anong nakikita mo, kasi bangag ka. Yan ang ibig sabihin ni Amy Marcos siguro. Ako anya to, Bongbong. Yan, kung ano-ano niya nakikita mo, patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Tapos ito pa yung post niya. Hindi naman ako inimbita. At kung sasabihan man ako, hindi rin ako pupunta sa Christmas tree lighting. Hindi ko gusto ang mga pagsinding na ganap dyan sa palasyo. Hindi ka man talaga imbitahin na dahil sa sama ng ugali po ninyo. Saan ka nagkakita, mga kababayan, na kapatid ipinagpalit sa isang kaibigan sa ibang tao? Di ba? So, sabi nga ni Ping Lacson, ang Filipino niya. Napaka-Filipino. Walang ganon sa pamilyang Pilipino. Di ba po? But anyway, balikan natin yung sinasabi ni Ping Lacson na itong mga naganap, well-coordinated po, na efforts para patalsikin, ibagsak ang ating administrasyon at kasama doon si Amy Marcos. Sabi niya, that's why I said that if I were the one to analyze all this, it seems calibrated. Those events seem to have happened one after another.
It looks coordinated, orchestrated, and carefully planned. Sabi ni Ping Lacson po, may mga kumausap daw sa kanya na mga retired generals. Nag-imbita sa kanya na sumama na. Maging party daw ng Transition Council. Nireject niya yung offer. Kaya nag-react po si Yossi Castro. Sabi ka ng Palacio Malacanang, sabi ni Yossi Castro, Palas, Lodge Lacson for exposing plans to remove Marcos. So, ano niya dapat gawin, Mr. Maravillas? So, dapat yung mga information kung sino-sino itong mga retired generals na nang uudyok, bigay na. Although siguro alam na din naman ang mga kababayan ng ating forces, ng ating Philippine National Police, ng NBI. Any case should be filed against dito po sa mga nag-uudyok ng destabilization at mafailan mga kababayan ng kasong rebellion, inciting to rebellion and sedition mga kababayan. Huwag dapat itong palampasin ng ating gobyerno. Nagsalita na po mismong si Ping Lacson. And this statement ni Ping Lacson, lalo na nagpalakas doon sa mga unang mga balibalita na talagang may active group na gustong pabagsakin yung ating gobyerno. Dapat managot sila mga kababayan sa batas. Itong mga nasa likod nito dapat i-expose na mismo. Pangalanan na ni Ping Lacson. Yun ang ating panawagan. Expose na po ninyo. Sino itong mga nag-uudyok po sa inyo? Kumausap sa inyo ng mga retired generals para sumama ka sa kanilang masamang plano. Ngayon, si Amy Marcos, ni-real talk nitong isang supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan Truth Warriors Online. Sabi ng Truth Warriors Online, ikaw yung pinakawalang iya na tao sa ating bansa. Kung akala mo si BBM lang ang pinahiya mo, hindi. Kasi buong bansa, buong sambayanan, kahit kaalyado nyo, napahiya. And above all, sarili mo. Yun lang kung may kahiiyan pa sila dahil sa side ng family nyo, wala naman talaga kayong hiya noon pa man. What you did is the greatest shame, the profound disgrace, the utmost humiliation, in the ultimate embarrassment a senator can do to her own family and country. Maimbing kaya ang tulog mo after ka na magwala? I'm sure not, unless you took drugs. Kasi sa tingin ko, ikaw yung mas na nagda-drugs sa ginawa mo. Don't you feel chronic sense of worthlessness, self-loathing after you have done an intense humiliation to your own self? May silbi ka pa ba? Ang ginawa mo ay hindi pagpapakita ng katapangan, kung hindi kagagahan at kainaan na gawain lang ng isang taong walang pinag-aralan. Your reckless ignorance is insurmountable. You're too weak to control your emotions that resulted to personal meltdown. Walang silbi ang pagwawala mo dahil wala kang dalang ebidensya. It's all but narratives for grandstanding only. How stupid of you. Pahinga ka na lang, manang busyang, 70 years old ka na. We need younger senators with deep sense of self-worthiness and compassion. The state of ignominy is not on BBM side, it is your side. So kung may natira ka pang kaiyan, mag-resign ka na. Now na. Galit na galit mga kababayan kay Amy Marcos. Pero yung mga sinabi niya, deserve na deserve mga kababayan ni Amy Marcos. Yun din ang sinabi ng ating Pangulo. Ayan So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. I hope niya she feels better after ng ginawa niya. O di ba po, mga kababayan, basag na basag si Amy, sinumpa ng mga Marcos loyalist. Sa mga Duterte naman po, hindi man siya matanggap ng mga DDS. Kasi sa paningin ng mga DDS, kung nagawa mga kababayan na traidorin ni Amy yung sariling kapatid, malamang sa malamang, sa susunod ang tatraidorin si Sara. Hindi man siya pwede sa mga dilawan. Nawalan mga kababayan ng Masbay si Amy Marcos. Sinusumpa na siya ng lahat ng tao. This is a total miscalculation mga kababayan. Ang ginawa ni Amy Marcos, tinira niya mismo yung pagkatao niya. Di ba po? Ang akala niya, masisira niya yung kanyang kapatid. Ang nasira po, yung pagkatao niya, yung sarili niya, yung political career niya. At ngayon, ang pinofloat, mga kababayan ng PDP Laban na maging kandidato sa pagka-vice presidente, katandem ni Sara, si Marcoleta. Yan po, sabi rito sa report ng Billionaire News, Senator Rodante Marcoleta would be the ideal running mate for Vice President Sara Duterte.
should she pursue the presidency in 2028. Former Davao del Norte Governor Anthony Del Rosario said, touting the neophyte senator as someone who could match her leadership style. Hindi si Amy Marcos ang iniisip mga kababayan nila na maging katandem as Vice President ni Sara. Tapos si Amy, backfire lahat sa kanya. Mga kababayan, yung kanyang ginawang kawalangyaan sa kanyang kapatid. Pero worried pa yung ating Pangulo sa mga pinapakita ni Amy Marcos. Yung babae niyang nakita ninyo na nagsalita sa TV, hindi ko siya kapatid. Di ba po, mga kababayan? Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.